Alam nyo ba na maaari raw mangyari ngayong taon ang sinasabing pinakamatinding El Nino sa kasaysayan ng buong mundo? Anong nangyayari? Panigurado ako na nakita nyo na sa mga balita, mga graphs, content creators, visual aids, kung saan makikitang puladong-pulado ang mundo. Nitong mga nakaraang taon, talamak at mainit ang usapin tungkol sa kalikasan po. Climate change, yan. Pagsira ng kalikasan, paggamit ng AI para makasira ng kalikasan, at kung ano-ano pa na nagsasabing babalik sa atin ang lahat ng ito. Eto na nga kaya yun. Sinasabi nila na hindi maipagkakaila. Siguradong darating ang tinatawag na Super El Nino. At para sa talakayan natin ngayong gabi, sasagutin natin ang importanteng mga katanungan. Ano ba yung Super El Nino? Yung salitang super pa lang, sa totoo lang nakakatakot na po talaga, pero bibigyang linaw po natin yan ha. Pangalawa, ano ba yung nangyayari sa isang Super El Nino? Bakit siya super? At pangatlo, ano ba yung nangyari sa mundo noong nagkaroon ng Super El Nino? Totoo bang milyon daw ang namatay dahil dito? Hindi po horror at hindi murder ang usapin natin ngayong gabi, pero punong-puno ito ng takot at posibleng kamatayan. Kaya samahan ninyo ako ngayong gabi at pag-uusapan natin ang Super El Nino. Pinaghahanda ang publiko sa malalakas na bagyo na posibleng mabuo sa pagsasabay ng habagat at Super El Nino. Scientists are now warning that a potential Super El Nino could be taking shape in the Pacific Ocean, raising fears of extreme weather across the world in the months ahead. Now, not only is this El Nino developing, but I mentioned it's going to be super strong. This could be the strongest El Nino ever recorded. Paparating na. Forecasters na po mismo, no, mga scientists na nagsasabi na namumuo na raw itong Super El Nino sa Pacific. Pero kung magiging disastrous ba to, no, ibang usapan siya. Sabi ng mga scientists na magiging complex daw ito at medyo mahirap i-predict sa ngayon ha. Kaya medyo maaga pa raw para i-forecast kung gaano magiging kalakas itong Super El Nino na ito. Sabi ng US National Oceanic and Atmospheric Administration or NOAA na merong 80% chance na magkaroon ng El Nino by July. Halos isang buwan na lang din po yan, no? Sabi nila na yung sea temperatures sa mga key El Nino zones at sa Equatorial Pacific napakabilis na raw na umaangat. At merong, ito yung words nila, no? Enormous pool of abnormally warm water massing beneath the surface. Abnormal. Yan ay kanilang salita, no? Sabi ni Adam Scaife, na head ng long-range prediction ng UK Met Office, na ang El Nino na ito daw ang maaaring pinakamalakas sa loob ng ilang dekada or even biha off-record strength. There's definitely something coming. May paparating. Sure na sure. We're very confident about that and it looks like it will be a big event. Yan ay salita niya po, no? So, dapat po talaga siyang paghandaan, dapat siyang pag-usapan. Bukod dito, tinatayang may pagbabago rin daw sa hangin. Magkakaroon ng shift sa air pressure at cloud patterns at itong hangin raw na ito maaaring maging unpredictable at may chance na bigla na lang lumakas unexpectedly. Iinit pa. Sabi nila na ang El Nino nagpipik po talaga around December pero yung ocean heat mabagal ang pagkaka-release at maaaring makakapagpaangat ng global temperature sa mga susunod pang mga taon. Maraming mga record-breaking years na po na maiinit including 1998, 2010, 2016, 2023 at 2024 at ang common denominator nila ay kasabay nila yung El Nino or sumunod sila sa El Nino. So meron po talagang correlation. Sabi ng mga scientists na may init na mangyayari sa 2026, no? Pero 2027 pa daw talaga yung dapat nating bantayan kasi parang doon nare-release yung init, 'di ba? There could easily be a new record level of global warmth
in 2027. Pero sabi rin nito mga scientists na to, no, na kahit mahinang El Nino man lang daw, may chance na magkaroon na talaga ng malalang impact. Isa pa sa importanteng parte ng kwento natin dahil nasa mundo na nga tayo na binabango na naman ng climate change. At saka yung mga ginagawa natin po sa mundo, nakakadagdag dyan sa climate change na yan. Mas mainit daw, mas may humidity, the impacts of this El Nino on things like rainfall and of course yung temperature are riding on top of climate change. Magkasunod na, sanggana sila, and could well be larger than anything we've seen in the past. Sabi nga nila, di ba, parang may timer na raw tayo. Na-discuss na natin to eh. Hindi ko alam kung nakarating na ba tayo or paparating na tayo sa point of no return dahil sa mga ginagawa natin pagsira sa mundo. Kumbaga, meron na po talagang alarm at maingay na siya ngayon. Talagang kung meron tayong alarm, no, parang ding 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 na talaga siya. At hindi na dapat pang i-ignore. Lalo na po tayo. Nako, yung mga issues natin ng ghost flood control projects, mapapaisip ka na lang kung ano yung magiging epekto sa atin ito. Mapaghahandaan ba to ng ating mga kababayan? Maililigtas ba yung mga uulanin? Babahain, di ba? Anyway, sabi ng mga leading weather services na ang prediction nila ay tataas ng 2.5 degrees Celsius or more later this year ang Pacific Sea. Mataas daw po yan. Exceptionally high projection ito ayon sa kanila. Hindi normal. For comparison, sinasabing 4 na beses pa lamang po lumampas ng 2 degrees in the modern era itong mga El Nino na to. Noong 1982 to 83, pakita po natin yung mga larawan namang nangyari niyan, no? 1997 to 98, 2016 to 2017, at yung isa pa na pag-uusapan rin po natin ngayong araw. Super El Nino wiped out millions. Sabi nila na ang pinaka-intense na El Nino raw ay nangyari noong 1877 to 1878 at makikita natin sa larawan yung sea temp anomaly. At makikita natin yung pinagkaibahan nito noong 1877 sa 2026. So malayo po talaga. Etong Super El Nino raw na to ay naging dahilan ng pagkamatay ng milyong katao. Ang tanong lang po talaga dito is, at importanteng katanungan is, prepared ba tayo ngayon? Kagaya nga na sinabi ko, expected nga na babalik daw ito this year. Ito rin kasi yung sinasabi nila na worst environmental disaster in human history. Pero paano namang nangamatay yung mga tao? Siyempre, yung iba siguro iniisip, ay nainitan ba sila lang sobra? Yung mga ganong bagay. Hindi naman po ganon. Nagkaroon po ng analysis noong 2018 na nagsasabing nagkaroon daw ng mga drought. Ayan yun yung effect kasi. At famine, nawala ng pagkain, nagkagutom-gutom, nagkauhaw-uhaw na nagkaresulta ng pagkamatay ng halos 50 million. Ang dami po nun, no? Imagine mo kung ngayon mangyayari yan, di ba? Ngayon, ang purpose po ng pagtalakay dito ay para mas maintindihan natin at para hindi rin po tayo natatakot. Para mas dikdik natin siya, no? Gusto ko na wag kayong aalis, no? Gusto ko maintindihan nyo rin talaga eh. Umpisa natin sa pinaka-basic. Ano nga ba muna ang isang El Nino? Nabanggit na natin yung mga Super El Nino. Nabanggit na natin yung ano nangyayari. Silipin natin to. Para to sa mga gustong matuto, so huwag kayong aalis. And I think most of us hindi po talaga alam kung ano yung El Nino. Narinig lang natin sa balita, El Nino, init. Yun lang yung alam natin. So ang El Nino po ay isang natural na climate pattern. Pattern, ibig sabihin paulit-ulit, na nag-uumpisa sa ocean, sa karagatan. Ngayon, dahil natural na pattern nga po ito, no, every few years, meron ito at nag-uumpisa po siya sa Central at Eastern Pacific Ocean. Ayan, makikita natin. Umiinit sila more than their usual temperature. Normal naman po siya, no, na nangyayari siya paulit-ulit. Pattern nga eh. Ngayon, itong pagbabagong to, nagdudulot siya ng chain reaction. Siyempre, kung uminit yung karagatan, may effect yan kung saan nagbabago raw yung weather sa buong mundo. Hindi lang yung part kung saan umiinit yung tubig, pati mga bansa apektado. Ang isang typical na El Nino daw ay tumatagal ng 9 to 12 months. Matagal siya. Lalaliman po natin yung kwento, ha. Under normal conditions po, no, may hangin na tinatawag na trade winds ang umiihip pakanluran across the Pacific Ocean. Dahilan para matulak yung maiinit na tubig patungong Asia at Australia. Ngayon, dahil dito, yung malamig na tubig umaangat sa west coast ng North at South America. Pero, kapag may El Nino, etong trade winds maaaring humina or mag-reverse pa. Impact
sa weather. Hindi naman daw parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang parte ng mundo kasi nga kumakalat siya, no? Pero mararamdaman siya sa iba't ibang parte nito. Katulad na lang nito mga to ha, sa Northern United States at Canada, nagkakaroon ng mas dry at mas mainit na kondisyon. Sa West Coast naman po ng Amerika, mula Canada patungong Peru, nagkakaroon naman daw ng pag-ulan. So medyo baligtad, di ba? Kung saan syempre, may mga baha at landslides. Sa Australia naman at Southeast Asia, nagiging mas mainit at dry kung saan, ayan na nga, yung risk of droughts, water shortages, at wildfires pa nga. So bukod dito, nababago rin yung mga storm patterns. May mga bagyo na lumalakas at syempre yung mga bansang katulad natin, tumataas po yung risk. However, sa kabilang banda naman po sa Atlantic, humihina naman daw yung mga hurricane activity. So, iba-iba talaga yung epekto, no? Ngayon ko lang din nalaman tong ganito pala siya kalawak, ganito pala siya ka-complex. So, huwag kayo aalis, try ko na talaga siyang explain. I know it sounds boring, pero I think kailangan nating maintindihan din talaga siya. Paano ngayon naging super? So, ano yung pinagkaiba ng super sa regular na El Nino? Na-discuss na rin natin kanina yung mas mataas, no, yung degrees ng pag-init, pero sisilipin pa natin lalo. Sa website po ng Oceana, inahalin tulad nila to na parang volume ba? TV, ganyan. Yung Super El Nino raw, para kang nagsagad sa dulo ng sounds. Sabi ko nga, mas mainit than usual at noong 2015 to 2016, Super El Nino nagkaroon ng malalang pagbaha sa Peru, massive wildfires sa Indonesia, and it helped make 2016 one of the hottest years on record at the time. Magkaiba raw talaga ang bawat El Nino, pero kapag meron mga pattern kagaya na nga lang ng drought sa iba't ibang parte ng Amazon, Indonesia, Australia, disrupted din daw ang mga Indian monsoons at paiba-iba pang pag-ulan throughout the tropics. Sabi rin nila na ang climate change binago na talaga ang lahat, so dramatically na ang history daw parang hindi na sapat na gawing guide for seasonal predictions. Hindi na talaga alam yung nangyayari. What happened during an El Nino event 20 years ago is probably quite different to how it might manifest these days. Ayon mismo sa mga scientists, hindi na rin nila alam. Climate change. Eto na, base sa mga nakwento ko kanina, eto na rin talaga yung binabantayan ng mga scientists, and nakakalungkot na hanggang ngayon, maraming mga tao yung hindi po naniniwala sa climate change. Na parang fake news siya. Despite all the proof na nandyan na, pwede mong basahin, pasensya na, medyo affected si Claro. Sabi ng mga scientists na binabantayan nila kung paano binabago ng climate change or kung paano niya mas ginagawang common or more extreme ang mga El Nino events. Habang mas umiinit daw kasi yung karagatan, maaari na magbigay sila ng karagdagang epekto pa sa mga pattern ng El Nino at may potential itong mas maging extreme, yung mga extreme na weather events. At ayon sa warning nila, napakarami ng mga communities at mga ecosystem yung under pressure ba dito, at ang pag-iintindi sa Super El Nino kailangan na po talaga. Ayon sa salita nila, more important than ever. At I think tayo rin, no? Kailangan natin siya maintindihan para nakakapag-prepare din tayo. Hindi naririnig na natin sa balita. So the next time na marinig natin siya sa balita, ito alam ko na mangyayari dito. Umiinit pala. May chances pala na may ganito. So nakakapaghanda rin tayo. Naniniwala po ako dito ha, sa sinasabi nilang yan. Magalit man kayo sa akin. Aminin na natin na may mga science deniers po talaga. Magalit po kayo sa akin, wala na po akong pakialam. Pero kung hindi tayo magsasalita at susuporta sa mga bagay na alam naman nating 100% totoo, di ba? Mamamatay na lang po talaga tayong lahat. Lalo na tayong mga Pilipino. Diyos ko, yung usapin pa lang po ng flood control. Mamamatay talaga tayo. Paulit-ulit ko sinasabi yan kung hindi tayo kikilos. Ewan ko na lang. Speaking of flood control ha, paano ang Pilipinas? Meron po ako nakitang article from GMA News discussing this. Sabi nila, how will habagat and Super El Nino affect the Philippines? Ano daw ba dapat i-expect ng bansa matapos mag-warning ang Pag-asa na ang habagat maaaring mag-coincide sa Super El Nino ng June to August ngayong taon. At meron daw itong 92% probability ayon sa kanila. We will have more heavy rainfall events because we will likely experience an enhanced southwest monsoon. During El Nino,
the easterlies weaken and become westerlies. And there are instances when typhoons recurve during June, July, and August. When typhoons recurve, they end up pulling in our habagat. So may effect siya. Pasensya na po, hindi ko na ma-explain ng mas maano pa. Hindi ako scientist. Pero gets naman natin na merong correlation sa isa't isa. Meron daw historical data na nagsasabing ang isang strong El Nino ay maaaring ibig sabihin no, na less tropical cyclone sa ating bansa. Less bagyo. Pero yung mga nakakapasok daw, much more destructive. Kung parang the way I understand it, parang naiipon hanggang sa yung malalakas na lang yung umaano, di ba? It's either strong winds or heavy rain. It is also possible to have no rain or very little rain but with strong winds. So those are the characteristics of our tropical cyclones with this El Nino. Katakot, no? Sabi ng Pag-asa na dapat daw maghanda ang lahat. Especially since yung mga urban drainage systems, ayan na. At flood control infrastructures natin is either outdated or no longer adequate. Yung dulo ng habagat season ay maaaring maging dahilan ng prolonged drought na maaaring makaapekto sa food production ng bansa. At pag apektado na naman ng food production, ayan na naman sila, mahal, di ba? Since we are projecting this as a very strong El Nino, it will likely peak around October, November, and December. This means the prolonged dry spell or possible drought conditions will start then. By the end of the year until the first quarter, we will see a high possibility of a significant reduction in rainfall across almost the entire country. Habang papalapit po ang banta ng tinatawag na Super El Nino, maraming eksperto na ngayon nagbababala na maaaring tumindi ang pagtuyot, heat waves, kakulangan sa tubig, biglang patinding pag-ulan, at gaya ng paulit-ulit nating nararanasan sa Pilipinas, hindi lang kalikasan ang sinusubok ng ganitong sakuna, kung hindi yung kahandaan ng ating sistema, ng ating infrastruktura, at ng ating pamahalaan. Dahil kapag dumating na po yung epekto nito, ordinaryong Pilipino syempre muna ang tatamaan, mamamatay, maghihirap. Yung ating mga magsasaka, manggagawa, mga estudyante, magulang ng mga estudyante, at saka mga pamilyang araw-araw nang nakikipaglaban para lang mabuhay. Pero habang pinag-uusapan natin ang paghahanda laban sa matinding init at posibleng pagbaha, hindi rin maiiwasan na itanong ng marami, ako personally, nasaan na ba talaga ang mga proyektong flood control na bilyones ang halaga? Sa bawat bagyo at pagbaha na nararamdaman natin, paulit-ulit na lang nating naririnig ang parehong pangako, no? Yung pagpapagagawa ng mga drainage system, pumping station, flood mitigation projects. Pero bakit parang taon-taon may namamatay? Parang taon-taon lalong lumalala, 'di ba? Lubog agad. Kung totoong paparating na ang mas matinding climate conditions, ay papaano na lang talaga tayo, 'di ba? Baka mas lalo pang lumala yung panganib dahil sa kapabayaan at korupsyon. Mahalagang maintindihan na ang climate disasters ay hindi lang usapin ngayong taon. Isa rin itong salamin ng ating governance. Mas mahalaga po ang maging mapanuri. Hindi sapat na maghanda lang ng tubig, pagkain o generator para sa paparating na El Nino. Kailangan din nating magtanong, maningil, at makilahok sa diskusyon. Dahil sa panahon ng krisis, ang katahimikan ng isang mamamayan ang naging pinakamalakas na panalo ng mga tao na umaabuso sa ating lahat, sa mga nagnanakaw sa atin. Sa tingin nyo, handa ba talaga ang Pilipinas sa susunod na matinding sakuna o inuulit lang natin ang parehong pagkakamali taon-taon? Bago po ako mag-question of the day, no, mag-like, subscribe at notification bell na po kayo. At maraming salamat po sa mga nagsisend ng video sa ating Instagram. Itag nyo lang po ako. Send nyo sa akin yung request ninyo. As much as possible, 30 seconds lang po. May nag-send po sa akin. May nanonood po sa ating isang lola. Na-miss ko yung lola ko. So ilalagay po natin dito. Maraming salamat po sa inyo. Kilala mo yan lang si Clara la? Saan mo napanood yan? Saan mo napanood yan si Clara? Sino lagi nanonood yan? At sana ay palagi kayong manood. Hi po, Lola! At sa lahat ng mga nanonood sa atin. So, babalik na tayo sa ating question of the day. Sa tingin mo ba,
ay i-expose palalo ng Super El Nino ang mga tinatagong lihim ng mga korap na opisyal ng bansa at ng maanumalyang ghost flood control projects. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.